Ang tama ay kung tumakbo si Inday Sara noon is sure win si Inday Sara. Nag-give way, di ba? Si Inday Sara, hindi siya tumakbo. At nakita naman natin, pwede niyo namang um, balikan ang mga campaign noong 2022. Nakita niyo naman, ang buong pamilyang Duterte except kay Rodrigo Duterte ay full force behind Bongbong Marcos, di ba? Nakita mo si Baste, nag-grabe yung pangampanya niya kay Bongbong Marcos. Nakita mo si Sara na halos si Bongbong Marcos na lang yung kinakampanya niya at hindi yung sarili niya. Nakita niyo rin si Pulong. You know, everyone was behind Bongbong Marcos because everyone thought that Bongbong Marcos would continue the Duterte administration policy. That was what the people voted for, di ba? Karamihan yan. At ang si Sara Duterte is of course a huge factor why Bongbong Marcos won, di ba? It was basically the Duterte administration that rehabilitated the Marcoses. Sas, maraming nagsasabi, o sinabi din kung hindi ako nagkakamali ni FL, para sa iyo na lang, sino bang naging dahilan ng pagkawatak-watak ngayon ng unit team? Si Inday Sara ba o sino ba sa kanilang kasamahan sa unit team? Well, nakita naman natin, no, si Inday Sara ay binanatan last year at hindi naman natin nakita na si Bongbong Marcos standing behind Sara or defending Sara, di ba? He never spoke about what the Martin Romualdez led house was doing to Sara. Diba? It was, at the end of the day, it was the supporters, the ordinary people who stood behind Sara Duterte. And I think, kung nakikinig itong si Madam Vice President, kung matsyempohan lang niya na ang aking pagdadaldal, kasi sino naman ako para pakinggan ng ating mahal na Vice Presidente, no? Na I think this should be a lesson to you, Madam Vice President, that at the end of the day, ang mga taong nagmamahal sa inyo, sa iyo, sa iyong tatay, ang mga ordinaryong mga Pilipino na sumuporta sa inyong pamilya, sa iyo, sa iyong tatay, they are the same people that who will be behind you all throughout the day, all throughout. Kasi alam nila ang quality ng inyong governance, alam nila ang inyong kakayahan, ang inyong tapang. So, kung sinasabi na kung sino nagkawatak-watak sa unity, and I think they should look into the mirror and see that the person who is responsible for disbanding, for the tragedy that has fallen to the unit team is the man or the woman on the mirror. Diba? Sino ba yung may administrasyon, umpisa pa lang nagkakaligwakan na, nagkakaagawan na, diba? Alam mo yun, may executive secretary, alam mo yun, kung ano-ano na lang pinagagawa. We don't know why it was happening. It was never really explained, diba? So, ang masasabi ko lang is, sila yung may kagagawan kung bakit nagkawatak-watak. Because nag-iba sila, from the election and then after the election, di ba? At naging iba na yung priority nila. At tilang parang ang priority na nila ngayon is mapamahal sa kanila ang dilawan. Noong kampanya, hindi ba sila ang umasa kay VP Sara at hindi si VP Sara ang umasa sa mga Marcoses? Alin bang tama? Ang tama ay kung tumakbo si Inday Sara noon is sure win si Inday Sara. Nag-give way, di ba? Si Inday Sara, hindi siya tumakbo. At nakita naman natin, pwede niyo namang balikan ang mga campaign noong 2022. Nakita nyo naman, ang buong pamilyang Duterte except kay Rodrigo Duterte ay full force behind Bongbong Marcos, di ba? Nakita mo si Baste, nag-grabe yung pangampanya niya kay Bongbong Marcos. Nakita mo si Sara na halos si Bongbong Marcos na lang yung kinakampanya niya at hindi yung sarili niya. Nakita nyo rin si Pulong. Everyone was behind Bongbong Marcos because everyone thought that Bongbong Marcos would continue the Duterte administration policy. That was what the people voted for, di ba? Karamihan
Yan, at ang si Sara Duterte is of course a huge factor why Bongbong Marcos won. 'Di ba? It was basically the Duterte administration that rehabilitated the Marcoses. Hindi ba? Yes. Kailan ba nailibing ang tatay nito ni Bongbong Marcos at ang father-in-law ni Lisa Araneta Marcos? It was during Duterte administration. So Duterte administration rolled the carpet for the Marcoses to be back in power. But now, it seems that it's not the Marcos brand that we're seeing, but a different kind of brand. Maybe it's the Araneta Marcos brand, no? Hindi ito yung akala natin is magandang pagpapatakbo ng father-in-law ni Lisa Marcos. And it seems that maybe Lisa Marcos haven't learned anything from the father-in-law. Pero sabi ni First Lady Sas, my husband will do everything to protect you. Di mo ba naramdaman yun? You know what this reminds me? This reminds me of narcissistic boyfriend telling the girlfriend na na inaapi niya or inaapi niya na I'm doing this for your own good. Alam mo 'yon. That's what this. Oo. Ngayon, Sas, nakita na natin, nagsalita na mismo ang First Lady. Alam na natin kung ano ang kanyang posisyon, ang relasyon nila sa pagitan ng Vice Presidente. Ano bang dapat gawin ng pangalawang Pangulo? Dapat ba siyang manatiling tahimik lang? Magpapabugbog lang? Ano ba? I think, I think the Vice President should not be onion skin. Lisa Araneta Marcos is an ordinary citizen. She's protected by the Constitution. She has freedom of speech. Hindi ba? At bilang, hindi naman kasi official ng government, itong si First Lady. So she can have the freedom of an ordinary citizen in terms of freedom of speech. And of course, alam naman natin ang jurisprudence ng Supreme Court of the Philippines na nagsasabi na ang mga public officials like Vice President Inday Sara should not be onion skin. And I think the Vice President she is a veteran when it comes to this kind of issues. And ang hula ko kasi dyan, the Vice President would just respect citizen Lisa Araneta Marcos for expressing her freedom of speech directed towards an elected public official. So, ayun lang naman, di ba? Parang Sara Duterte can face her critics, whether from the government or from or ordinary citizens. And ito naman kasi si Lisa Araneta Marcos, she's not an elected official. And so I believe Vice President Sara Duterte will deal with citizen Lisa Araneta Marcos just like how Vice President Sara Duterte will deal with a citizen critic of hers. And that is to respect their freedom of speech. Ayan. And Sas, kaya siguro napitik ni First Lady si VP Sara kasi meron siyang tattoo, kasama ka rin. Merong tattoo kasi nung tinanong siya kung mabait ba, kamusta ang mga anak niya, sabi niya, mababait yung anak niya, wala siyang narinig na may binugbog sila, tapos, may tattoo sila. So, hindi ka mabait, Sas, at si VP kasi may tattoo ka eh. Ito naman si Almar, si Jade. Ano bang sasabihin Mabait ko? ka ba, Sas? Yun. Napunta sa tattoo eh. Ako ay mahaba ang pasensya. Ayun. Mabait ako hanggang sa kakayanin, pero may hangganan. So, bigyan mo ako ng, do not test my patience more than 1 year. Ganon. No? Pag 1 year pinagbibilang kita, huwag ka mag-ano. Pero ito yung sinasabi niya na the First Lady, is implying na if you have a tattoo ay hindi ka mabait. Let me remind the First Lady of the Philippines that one of your sister-in-laws, Amy Marcos, has tattoos. Yun lang po. Tsaka yung mga katutubo natin.
Na Yes. sabi nga sa post nga ni Mayor Baste, meron siyang pinost dito na mga Bisayan Pentados. Exactly. And at hindi ba tattoo yung kilay ni Mrs. Araneta? Ayun. Yan yung... Ayun, hindi namin alam. Di ko alam kung anong Totoo niyan. ba, Sas? Ano ba? Tanong Please yun. lang. Tatanong lang, Can tatanong. someone verify? Aren't her eyebrows microbladed? That's tattoo. Oh, Sas, huli na lang mula sa akin. Ito lang kay yung pahayag ngo ni First Lady. Sabi niya dito, bad shot na yan sa akin unless she says sorry or whatever, or maybe she will. She crossed the line. Dapat bang mag-sorry? Vice Presidente kay FL. Ang masasabi ko lang, Jade at Admar ay hashtag cross the line with Sara. Yun lang po. Ayan. Thank you. Tsaka sinabi na niya, basta may tattoo, hindi mabait. Parang ganun yung so wala na yun. Di ba mga tato, magsama-sama tayo may tato? Ayun. No? Oo. Magsama-sama Lalaban, tayo may tato. Hindi Pati na rin yung magpapasukin, pati na rin yung tattoo sa kilay, apektado din doon. Sama. Lahat na yun, yung mga masasama pala yun. Lahat eh.